So hello po, good afternoon. Start na po natin ito. Kahit konti lang po yung attendees, ano na lang po natin sa iba po. Share na lang po natin din sa mga estudyante and then sa faculty po. So ngayong hapon po, ang ituturo lang namin is about the activation for Microsoft account using the Microsoft Authenticator. So isa po kasi ito dun sa mga common issues ng mga students and even the faculties na lumalapit sa MIS. So, para po dun sa mga students, ito po yung format ng kanilang email account. So, student number at ms.pulso.edu.ph. Then, yung default password po nila is kung ano po yung college, at time, then yung kanila pong birthday. So, ganito po yung format. Para naman po dun sa faculty, first name, last name, at ms.pulso.edu.ph. Then yung kanilang pong password is, tawag po dito, yung sa college, tapos at yung employee number. So, first po is mag-download lang tayo ng Microsoft Authenticator sa Google Play or sa ating Play Store for the Android OS and then App Store for the iOS users. So, marami pong lumalabas dito na mga applications. Make sure lang po na ang install lang natin is yung Microsoft Authenticator. Ito po yung kanyang icon. Click lang po natin yung install. The next, para naman po sa mga iOS, ganito din po yung lumalabas. Click lang po natin yung install icon. Then, once po na mag-successfully install na siya, click lang po natin yung open. Then, once po na ma-open natin yung Microsoft Authenticator na na-download, meron po siyang mga initial setup. So, click lang po natin yung accept. Then, continue. Ito po yung mga common na nagiging issue ng mga estudyante, no? Even the faculty. Nakiklik po kasi nila is sign in with Microsoft. So, ang nangyayari po kasi doon, lumalabas dun sa mga screen nila, account is not exist. So, dapat po ang lagi natin pinipindot is add work or school account. Then, once po na maklik natin yung add work or school account, click lang po natin yung sign in. Then, i-input lang po natin yung username na naibigay po namin from the MIS. So, para po sa lahat ng mga students, automatic naman na yan lahat na merong mga account during the enrollment. So, i-input na lang po nila yung default na account na which is yung student number at pulso.edu at ms.pulso.edu.ph. Then, type lang po nila yung password. So, uniform naman po sa lahat ng mga students and even the faculty yung kanilang default password. Then, after po nila ma-sign in, yung temporary password nila is kailangan po natin na mag-update ng password po agad. So, reminder lang po na dapat ang ating password is composed of alphanumeric characters with symbols and mix of lowercase and uppercase or the capital letter para po sa ating password creation. And then dapat hindi po siya connected sa mga personal information na nakalagay po doon sa inyong Microsoft account. So pag nalidetect niya po kasi birthday, phone number, tapos yung full name. So once po na makapag-successful update na po tayo ng ating password, ganito na po yung lumalabas. Common issues po kasi ginagawa ng mga estudyante after mag-change ng password is diretso na po agad sila sa Microsoft Teams para mag-login. So automatic naman po na lumalagin yun. Ang problem lang is after 14 days, automatic po na nagte-temporary lock yung kanilang account.
So, kailangan po na tapusin yung buong setup na 'to para hindi na po sila magka-problem sa susunod pa na mga araw. So, ito po yung gagawin dapat, i-click lang po yung next, then ire-retype lang po natin ulit yung ating mga Microsoft account, the username and the password. Then click lang po natin yung sign. Ayan po. Ito yung nabanggit po namin kanina, no, na 'pag hindi po natin tinapos kasi yung buong process, after 14 days is magla-lock or magte-temporary lock po talaga yung account. So, kailangan natin na i-click ulit yung next, then click lang po ulit yung next. Sa part po nito, ang ginagawa din ng mga student, even the faculty, is piniklik agad nila yung next. So, ang nagiging issue is naglo-loading lang. So, instead na-click po agad yung next, click muna yung pair your account to the app by clicking this link. Kasi po, ang mangyayari nun is lalabas siya dun sa browser, magpo-proceed siya doon sa Microsoft Authenticator. So, magkakaroon po yan ng notification na dapat ina-allow natin yung send notifications ng Microsoft Authenticator. May mga user po kasi tayo na hindi nila ina-allow. So, ang nangyayari, walang lumalabas sa kanila na verification code pag nagsiset up po. Next, once po na makapag-login tayo, tapos successfully added na po yung account, is magkakaroon yan ng notification na successfully added account. Then, ito po yung indicator niya. So, magre-register na po yan dito. The next is, babalik lang po tayo ulit dun sa browser mismo. Okay? Kasi pag kinlik po kasi natin kanina yung pair your account, lalabas po yan sa browser, pupunta yan sa may app. Then once na mag-successful setup po sa app, babalik po tayo ulit dun sa browser para i-click na yung next button. Ito po yung nabanggit ko kanina, no, na i-input natin na code para doon sa notification. So, lumalabas po yan. Dito po natin siya i-import. Ayan. May lalabas na notification po niyan sa ibabaw po ng inyong mga phone. I-click lang po natin yan para lumabas yung ganitong window. Okay, so sa Android po, ganito yung itsura na lumalabas. Habang doon naman sa iOS is ganito po yung itsura. Tandaan lang po natin yung number na yon kasi meron lang po yung timer. Alam ko po is 1 minute. Pag hindi po yan natin na-input, is mag-invalid na po yung code. Kailangan na po natin siyang i-refresh ulit yung doon nasa browser. So once naman na ma-input natin, click lang po yung yes. And then, ito po yung mangyayari. So, i-click lang po natin ulit yung next para dun. Once na ma-approve po yung ating notification. Then, ito po minsan din, isa sa mga nagiging issues sa registration din po ng Microsoft. Yung phone number is hindi na re-recognize. So, pwede po tayong gumamit itong I want to set up a different method. Minsan po pag sa ibang phone, kailangan scroll down pa natin para makita natin siya. Sa pinakababa lang po ito. I-click lang po natin siya, then choose lang po natin yung email. So once po na ma-input natin yung personal email, again, personal email po yung ilalagay natin. May lalabas na po doon na verification code. So yung verification code po na yon, ito po yung i-input natin dito. Tapos i-click lang po natin yung next. Then after that, click lang po natin yung next para sa verification complete. And that's it po. Once po na lumabas na yung done na notification sa ating mga phone or even sa ating browser, is pwede na po natin i-set up or pwede na tayo mag-open ng ating Microsoft Office 365 applications sa iba pong mga devices. Make sure lang po na pag magre-register tayo ng mga account is doon sa laging hawak natin na phone. Dahil once po na hindi natin siya hawak, tapos nag-login tayo sa different devices, is wala po siyang may input na, wala po kayong makukuhanan na verification code katulad po na lumabas kanina. So, para po doon sa ating authenticator guide link, pwede niyo po itong screenshot para doon po sa na-discuss po natin ngayon. So,
Sinamarize lang po naman namin yon, tapos ito din po talaga yung mismong guide link. So that's it po for our presentation sa ICTO. Meron po bang questions bago po tayo mag-end sa ating short session? Ayun po. So kung wala na po tayong questions, thank you po sa inyong attendance and see you po next week.